Sa ating pag-aaral at gusto po natin makita yung sa Nahum chapter 1 verse 3, babasahin ko po ulit. The Lord is slow to anger and great in power and will not at all acquit the wicked. The Lord hath his way in the whirlwind and in the storm, and the clouds are the dust of his feet. Ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit at dakila sa kapangyarihan, at sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin. Ang daan ng Panginoon ay sa ipo-ipo at sa bagyo, at ang mga ulap ay siyang alabok ng kaniyang mga paa. Ang bagyo po ay biblikal. Talagang tayo po ay dumaraan sa mga bagyo. Yan man ay physical na bagyo, yan man ay bagyo ng buhay o trial. Kaya dito makikita po natin, magiging si Apostol Pablo sa Acts chapter 27, ay makikita po natin kung paano siya tumatayo sa pamamagitan ng biyaya. Nung sila po ay nasa laot at nasadsad yung kanilang bangka dahil po sa tinatawag po nating bagyo, pero alam nyo po mga kapatid, siya ay tumayo pa rin sa pamamagitan ng biyaya. Kaya ngayong umaga, ang ating pag-aaralan, yung Super Typhoon Gospel. Ano ba yung gospel dito sa Super Typhoon na ito? Na dapat po nating makita, dapat po nating malaman. At makita natin when the storm becomes a sermon. Na yung bagyo ay naging isang pangangaral, mga kapatid. So nagsisignify lamang po ito na ito po ay nasa kamay ng Diyos, nasa kalooban ng Diyos ang bawat mangyayari po sa atin. Wala pong aksidente. So dito, ang Super Typhoon ay, alam ko pong, ito po ang isang ginugunaw po nito ang mundo, mga kapatid. Ito po ay destructive. Ito po ay, kung titignan po natin yung mga balita, yung mga nangyari sa Cebu, at alam po natin yung pangyayari na yun sa Cebu, marami po ang mga natabunan na mga bahay, maraming namatay, 100 plus ang namatay na, at marami pang mga nawawala na hanggang sa ngayon maaring natabunan ng bato, natabunan ng putik, natabunan ng mga buhangin. Yung baha ay tumaas ang ilog, tumaas ang baha. Ano pa yung mga nangyari? Naglutangan ang mga sasakyan. Ibig sabihin po mga kapatid ay wala talagang permanente sa mundo na ito. Maraming mga mayayaman doon umiiyak, mga mayroong sasakyan, may mga magagandang sasakyan. Kaya nga sabi nila, mas maganda pa ang nanakawan kaysa sa nasunugan o nabaha ka o natabunan. Kaya yung nanakawan, okay lang yun. Amen? Sunubukan nyo bang nanakawan, mga batid? Di ba? Parang masakit. Pero ang comfort na lang sa iyo, mas maganda na lang yan kesa gumuho yung bato mula sa bundok at tatama sa bahay mo. Di ba mga kapatid? Kaya mas mainam pa po yung ganoon. Kaya salamat sa Panginoon, pinagbigyan tayo ngayong araw. Akala ko talagang walang wala tayong face to face, pero naglagay pa rin ako sa tawag dito, sa online. May mga kapatiran tayo sa online service. Kaya ating makikita, ang bagyo, nire-remind niya po yung ating kahinaan. Na wala po tayong magagawa. Tama? Hindi naman natin kayang kontrolin yan Di ba? Kung meron nga lang remote control, sabi ni Apollo Kibuloy pag sinabi kong stop, sabi ni Kibuloy walang iya yun. Pag sinabing stop. Hawak niya yung remote control niya. Pipintunin ko na ba? Para mag-earthquake? Ang Super Typhoon ay, it reminds of our weakness.
kabaliktaran. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay nagpapakita po ito ng kanyang kadakilaan. Kaya sabi ng Biblia, sa Nahum chapter 1 verse 3, ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit. Kaya minsan ang bagyo, galit ito ng Diyos. Hindi po ito natural disaster. Ito po ay divine judgment. Nga lang, yung kapitbahay mo ay masama at doon dadaanan ng bagyo, dadaanan ng bato, o dadaanan ng buhangin, o dadaanan ng baha, kasama ka doon. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka malulunod. Mag-i-stay ka lang sa taas ng bubong. Kasi no choice ka Malamig. Di ba, Sergio? Hindi lang kayo nag-iisa ng mga panahon na yun. Nandun din kami sa taas. Nananalangin. Na yung panahon na yun, yung baha hanggang sa bintana namin diyan sa Bagumbayan, pag nakikita niyo yung bintana namin, yun yung guhit ng baha, mga kapatid. Nasa akin pa yung video, pinost ko nung nakaraan. Hindi para humingi ng tulong o humingi ng pera. Ito, lagpas yan ba? Yan pa. Yung linya na yan na puti, yan. Baha po yan. Ibig sabihin, ka-level niya pala yung bintana ko dito sa church at doon sa bahay. Ang galing, Hindi magkamali yan Kaya makikita po natin, yung mga nakaraan na dapat po nating paggandaan, wala namang na nakapag-prepare ng gusto sa mga panahon na yan. Hindi naman natin alam na ganun kataas ang tubig. Kaya maganda po sa panahon natin ngayon, yung dam, sabi ni Mayora, unti-unti na naglalabas na para hindi tayo malunod. Minsan kahit hindi tayo nababagyo, daanan pa rin, catch basin kasi tayo ng tubig dito sa Tugigaraw dito sa Solana Kaya wala tayong magagawa, mga kapatid. Huwag na nating iasa sa flood control ng gobyerno. Huwag na kayong umasa sa mga ginagawa ng gobyerno po natin. Kaya kung ating titignan, ang typhoon, ang storm it is the sign of God's greatness, of life's fragility and Christ's sufficiency. Kung titignan po ninyo, ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit. Kaya ang storm po, ang bagyo po ay tinatawag po nating divine judgment at dakila sa kapangyarihan. Huwag kang mag-alala, yung kapangyarihan ng Diyos nandun pa rin. He is in control. Amen. He is sovereignly in control. God is sovereign. At sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin. Hindi naman ikaw ang tatamaan nun. Mayroong salarin ng tatamaan nun. Alam niyo yung Cebu, bakit ganun? Ang ganda ng lugar, napaka-tourist spot. Pero kung titignan mo ngayon, wala na. Kasi sabi ni Pastor Mel, yung bagyo na yun, yung Cebu, walang bahay doon na walang santo, walang Diyos-Diyosan sa bawat bahay. Kaya parang kung ikaw ay nakatira doon at wala kang Diyos-Diyosan, para kang abnormal ang tingin sa kanila. Ganun po sila, mga kapatid. Kaya dito ating makita ay at sa anumang paraan ay hindi aariing walang salang salarin. Ang daan ng Panginoon ay saan? Ipo-ipo at sa bagyo, at mga ulap ay siyang alabok ng kaniyang mga paa. Kaya dito, makikita po natin, mga kapatid, na ang storm becomes warning. Ang bagyo ay warning, isang paalaala, isang babala. The storms becomes warnings, windows, and witnesses of spiritual truth. Ito daw po ay babala, ito daw po ay isang window, isang bintana, ito ay isang witness sa isang spiritual na katotohanan. Ang Super Typhoon Gospel does not preach fear
hindi po natin ipinapangaral yung takot dito. Bakit? Hindi na po tayo alipin ng pagkatakot. Sabagat niligtas na tayo ng Panginoon sa pagkatakot. Ang super typhoon, it preaches grace, urgency, practical salvation in Christ. Yan po yung makita natin, yung readiness, yung paghahanda. Kaya sabi ng marami, mali yung sinasabi niya, bahala ng Panginoon. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Pero hindi naman tinuturo ng Biblia na ganun eh. Ang sinasabi niya lagi rito, may kaakibat na practical salvation. Mag-ready ka rin. Kahit nga yung pagdating ng Panginoon sabi niya, prepare to meet thy God. Kahit nga sa second coming hindi niyang sinasabi lamang na pray, pray, pray. Ang sinasabi ng Panginoon ay, kailangan mo din mag-ready. Physically, spiritually, mga kapatid. Kaya ngayong umaga, makikita natin, let's explore 7 truths that the storm shouts to every soul. 7 bagay na siyang gigimbal sa ating mga kaluluwa. Parang nakakatakot, ano? Number 1, the power of storm. Be ready. Yung iba nakatali ng bahay, di ba? Yung iba ay nagpanik kahapon. Maraming namili. Ikot ako ng Tuguegarao, sabi nung isang Bible study, pastor, alas 7 ako umalis dito. Nakabili ako 11 o'clock. Panic buying, mga kapatid. Alam nyo, kahit wala kasing bagyo, dapat kung meron kang pera, unti-unti kang bumibili. Pagkain, hindi yung uubusin mo hanggang flooring, yung bigas. Oo, dapat ready lagi yan kasi hindi natin alam Naka-ready yung mga kit, yung mga, lagi ko bumibili ng mga pang first aid namin in case, mga kapatid, yung mga kinakailangan na. Kaya, yung iba naman, talagang naglilinis ng kanal, naglilinis na ng mga baradong mga tubigan, mga kapatid, na daraanan ng tubig, mga kanal. The power of the storm. Pero wag pa tayo mag-alala sa kapangyarihan ng bagyo sapagkat ang Diyos, siya ang may agda, siya ang may control ng lahat ng bagay. So God is supreme in times of the power of storm. Psalms 29, verse 3 and 4. Tingnan natin yung mga pangako ng Diyos sa atin. Psalms 29, Psalms chapter 29, verse 3. The voice of the Lord, and 4. Ready now, read. The voice of the Lord is upon the waters. The God of glory thundereth. The Lord is upon many waters. The voice of the Lord is powerful, and the voice of the Lord is full of majesty. Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tubig. Ang Diyos ng kaluwalhatian ay kumukulog sa makatuwid bagay. Ang Panginoon sa ibabaw ng maraming tubig. So, ibig sabihin, ang Diyos nandun pa rin kahit sa baha, nandun pa rin ang Panginoon. Siyang may agda. The voice of the Lord is powerful. Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan. Ang tinig ng Panginoon ay puspos ng kabahalan. Kaya, ang bagyo may daladalang tubig. May daladalang ipo-ipo. May daladalang malakas na hangin. May daladalang baha. Mga kapatid, kaya yung paghahanda ay huwag po nating maliitin. Jeremiah chapter 10 verse 12 and 13. Jeremiah chapter 10 verse 12 and 13. He hath made the earth by his power, he hath established the world by his wisdom, and hath stretched out the heavens by his discretions. Verse 13. When he uttereth his voice, there is a multitude of waters in the heavens. Ibig sabihin yan, ulan.
waters in the heaven. Amen? And He caused the vapor to ascend. Paano ba magkaroon ng uran? Di ba yung vapor? Tataas siya. Mag-a-ascend po siya, sabi po ng Biblia. It will ascend from the ends of the earth. He maketh lightnings with rain. Meron pong pagkulog. Kaya kapag may bagyo, may ulan, may pagkulog, minsan may pagkidlat, tatamaan yung taong makasalanan. Tama, di ba? Kasi hinamon ng Diyos. He maketh lightnings with rain and bringeth forth the wind out of His treasure. Pagkat siya'y nag-uutos ay hugong ng tubig sa langit, ang kaniyang pinaiilang lang ang mga singaw mula sa mga dulo ng lupa. Siya'y nagpapakidlat para sa ulan at naglalabas ng hangin mula sa mga kinalalagyan. So ganun pala yung control ng Panginoon sa bagyo na ito, sa mga unos na ito, sa mga daraanan natin po na mga bagyo ng buhay. Kaya kahit ganito, wala pang ulan, pag umulan yan, hindi na tayo magkarinigan. Salamat sa Diyos, kalmado. Amen? God is good. Storm. Ang bagyo ay pinapakita ng Diyos yung kanyang lakas. The storm shows His strength. At makikita natin, nabasa natin kanina, yan sa Psalms 29 verse 3. Basahin nga natin ulit yun. Psalms 29 verse 3. Psalms chapter 29 verse 3. The voice of the Lord is upon the waters, the God of glory thundereth, the Lord is upon many waters. Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tubig. Ang Diyos ng kaluwalhatian ay kumukulog sa mga tuwid bagay, ang Panginoon sa ibabaw ng maraming tubig. So ang bagyo ay pinapakita ng Diyos yung kanyang kalakasan. Number 2, ang bagyo, storm shows His sovereignty. Ang bagyo ay pinapakita ng Diyos yung kanyang control, yung kanyang soberenidad. He maketh lightnings with rain. Merong lightnings, merong pagkidlat, merong pag-ulan, samahan ng malakas na hangin. Pero ang Diyos ang may nandoon. Manalangin ka lang. Huwag na itama ng Diyos sa bahay mo yung malaking hangin. Lalo na yung ipo-ipo. Mag-pray ka naman. Baka yung iba, hindi pa nagsisisi. Pero kung may mangyari sa atin naman, sa darating na bagyo, huwag nang sisihin ng Panginoon. Nadamay lang kayo. Kasi kapitbahay mong masama ang pinuntirya. Joke lang. Storm shows His supremacy. Ang bagyo ay ipinapakita niya yung kanyang pagiging supreme, pagiging supremo, pagiging isang kataas-taasan, mga kapatid. Kaya makikita po natin ang storm ay nire-remind tayo na that God still rules creation. Na ang Diyos ay naghahari pa rin sa kanyang mga nilikha. Una, sabi natin, the power of storm. Number 2, the purpose of the storm. Ano ba ang purpose o layunin ng bagyo? Anong layunin ng bagyo? Man is small. Ang tao ay maliit. Ganyan lang. Bakit ganyan lang? Naniniwala ba kayo ng tao ganyan lang? Naniniwala kayong tao ganyan lang kaliit? Man is small. Saan mo makikita ng tao ay maliit? Ganyan lang. Born, baba ay died. Anong sukat? Di ba ganyan lang? Yung lapida, ganyan lang. In loving memory of, tapos born, died. Hindi na nilagay yung klase ng kamatayan. Wala na. Sa baba, most likely, we love you, but God loves you most. Ganyan nilalagay nila Ang tao ay maliit. James 4:14.
Tingnan natin yung James chapter 4, verse 14. James chapter 4, verse 14, sabi po ng Bible, whereas you know not what shall be on the morrow. Hindi daw natin alam kung anong mangyayari bukas. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Our life is like even a vapor. Ang buhay po natin ay gaya ng usok, gaya ng isang singaw that appeareth for a little time, na siya sa sandaling panahon ay lumilitaw at bagdaka ay napapawi. Hindi din natin control kasi ang bukas. Yung mga, nung dumating yung bagyong, ano ba yun? Kalmaegi? Ano yung Tagalog nun? Yung Tino? Nung dumating yun, makikita mo yung saya ng mga tao. Nung gabi na yun, bangungot na pala para sa kanila yung bagyo. Di ba? So, ibig sabihin, what is your life? Ibig sabihin, wala tayong pwedeng makontrol na kahit anumang bagay kapag ang unos ay nandyan. The purpose of the storm, life is brief. Ang buhay ay maiksi. What is your life? Sabi ng Biblia, it is a vapor. Number 2, life is broken. Ang buhay natin ay pira-piraso. Maraming problema. Broken financially, broken spiritually, broken is physically. Sino walang basag dito? Oh. Ako, may tama ako. Sa skeletal. Yung iba sa inyo, vital organs, puso at eye, kidney. Di ba? Man is broken. Life is broken. Every man at his best is vanity. Psalms 39 verse 5. Psalms chapter 39 verse 5. Sabi ni Solomon, sabi ni tawag dito, sabi ni David, Psalms 39 verse 5, behold, thou hast made my days as an handbread. Narito gaya ng dangkal, ginawa mo ang aking kaarawan, handbread, isang dangkal lang, ganyan lang. Oh. I-measure mo yung dangkal mo, ganyan lang buhay mo. Pero hindi tayo magkakaparehas. Tama, ang iba sa inyo ay mahaba ang kamay. Joke lang. O wag mo ang isipin nyo, magnanakaw. Pag sinabi mo mahabang kamay, ay magnanakaw. Plastic man. Anong sabi? Sana, behold, thou hast made my days as an handbreadth, and mine age is as nothing before thee. Verily, every man at his best state is altogether vanity. Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, tunay na bawat tao sa kanyang mainam na kalagayan ay pawang walang kabuluhan. Nandiyan ng bagyo. Life is broken. Number 2. Number 1, life is brief. Life is broken. Number 3, life is borrowed. Ang buhay ay hiram. Hindi natin alam kung kailan kukunin. Bakit? Hiram mo lang yan eh. Oh. Tama? Hindi natin alam. Kaya wag nating i-abuse yung sarili po natin. 2 Corinthians 4:7. 2 Corinthians chapter 4 verse 7. Kaya tayo, anumang buhay ang meron tayo, kahit pinagpala tayo ng Panginoon, ay dapat humble pa rin po tayo. Bakit po? Bakit ganun, Pastor? Kasi ang buhay mo hiram. Ang buhay ko hiram. Ang buhay natin lahat ay hiram. So we have this treasure in earthen vessels. Sabi ng 2 Corinthians 4:7, we have this treasure, earthen vessel. Itong katawan na ito, earthen vessel po ito. Ito ay sisidlang lupa o lupang katawan. That the excellency of the power may be of God, upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming mga sarili. Okay, the power of a storm, God is supreme. The purpose of a storm, man is small. Number 3, the panic of storm. Bagyuin. Oh, di ba? Panic.
Nakagatang kayo kan grocery nun. O maripeba. O, tangasalog balatong, okay din. O, di ba? Sardinas. Pay less, pay more. Lahat na yan. The panic of the storm. Practical salvation is urgent. Ready lang. Maganda. Kaya, yung mga tao takot. Kaya kahit anong safety mo, kung talagang babawiin sa'yo ng Diyos ang isang bagay, wala kang magagawa. Kaya ito yung takot ng marami. So ang fear, it awakes reality. Ang takot daw ay ibinabangon niya yung realidad. Tanggapin mo na lang. Ganun talaga ang buhay. Oo. Fear awakes reality. All hope was then taken away. Lahat ng pag-asa, maaring tatanggalin lahat. Pero lagi mong isipin, God is in control. Acts 27:20. Ito yung sinasabi ko kanina kay Paul. Acts 27:20. Anong meron po roon, mga kapatid? And when neither sun nor stars in many days appeared, and no small tempest lay on us, all hope that we should be saved was then taken away. Sa Tagalog, at hindi sumikat sa amin ang araw, kahit ang bituin man ng maraming mga araw, at sumasa ibabaw namin ang isang hindi munting bagyo, at nawala ang buong pag-asa na kami ay makaliligtas. So, ibig sabihin, ang sinasabi niya, ang lahat ng bagay na meron sa atin, temporary lang. Hiram lang po natin sa Diyos. Pero wag kang mag-alala. Bigay ng Diyos, pwedeng bawiin ng Diyos, pwedeng ibalik ng Panginoon, gaya ni Job, gaya ni Joseph, the dreamer. Gaya ng Panginoong Yesus, na wala lahat ng bagay, pero in 3 days time, na siya ay nabuhay na maguli, He conquered death and He conquered everything. Nagtagumpay siya sa lahat ng bagay. Kaya yung panic, ito po yung takot. Fear awakes reality. Number 2, fear alerts responsibility. Ang takot, inaalerto niya yung isang responsibilidad. Kaya yung mga tao sa Davao ay sa Cebu, dahil sa takot nila, yung magandang bubong nila, papuntang second floor, papuntang bubong, yung kanilang, ang tawag dito, ceiling, talagang sinusuntok na nila eh. Wala kasi silang exit doon. Talagang tinatadyakan nila, kasama yung mga bata, mga matatanda, nandun sumisigaw, nagva-vlog. Para merong makakita man ay merong mga rescue, parang walang rescue nung panahon na yan. Takot din yata yung mga rescuer dahil sa ragasan ng tubig, sa samahan ng malalaking bato. Grabe. At yung mga ibang sasakyan ay natabunan. So fear awakes responsibility. Kaya sabi ng Biblia, now is the day of salvation. Anong salvation? Practical. Sana ganito ang pumunta ng Panginoon, ano? Para maganda, ready agad. 2 Corinthians 6:2. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Ready now, read. For I have heard thee in accepted time, and in the day of salvation I have secured thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. So ito po ay isang practical
na kaligtasan, mga kapatid, na dapat po tayong ma-alert sa isang responsibility. Number 3, the panic of the storm. Fear awakes reality. It awakes reality. Bakit ina-awake mo yung tao? Tulog eh. Uy, 12 hours, 18 hours, nakaturog ka pa ba? Yoddanom, Juwin, kanne bed moon. Marim, anong tawag dyan? Ano yung banag doon? Marim makagenag, ilulutang na sa ilog, talagang tinatangay na ng baha yung bed, oh. Pero ang sarap pa rin ng tulog, pagkagising na nasa laot na, nasa Pacific Ocean. Ay pelikula na ganun eh. Kaya mahirap yun. Oh, akala mo nakapasag ka kanne bed, balatan eh baha. Na overflowing. Mabuti na lang paggising mo, nakapasag ka balatan. Hindi ka pala natangay ng baha papuntang Pacific Ocean. Kaya yun ang napakahirap po. It alerts responsibility. Di ba kapag nagmamadali, gising na, late ka na, di ba? Ina-awake mo yung tao, talagang ina-alerto mo yung tao. Oh. It awakes, alert, and announce. O late kan. Ina-announce mo eh. Fear, announce, reckoning. Mateka kanyan. Numari ka ma-prepare. O, di ba? Kaya sabi ng Biblia, it is appointed unto men once to die. After this, the judgment. Okay, pang-apat. Grabe. Panic. Pagkatapos mo nagpanic. Peace. Okay, the peace in the storm. Yung kapayapaan sa gitna ng unos. Ay, thank you Lord. Awan na natay. Di ba? Di ba ganon? Yung kapitbahay ko anong tawag dyan? Hindi nalunod. Sayang, hindi nalunod. Ang sama pa naman ng ko dun. Ang sama ng loob ko sa kanya. Natangay na lang sana. Hindi ganon. The peace in the storm. Alam nyo, mga kapatid, huwag nating kalimutang magpasalamat. Because Christ is sufficient. Peace in the storm. Sino ang peace natin? Sino ang kapayapaan natin sa gitna ng bagyo? Romans chapter 5 verse 1. Romans 5:1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God. Tandaan ninyo yan. Nung tayo po ay na-justify, naaring ganap sa pananampalataya, meron na tayong kapayapaan sa Diyos. We have peace in God. Meron ka ng RIP. Rest in peace. Parang ayaw nyo We have peace in God, with God, through our Lord Jesus Christ. Yung kapayapaan. Bakit? Because God is enough. Christ is sufficient. We have peace. Peace with God. Pangalawa, peace in God. Philippians 4:7. Yung binasa natin dito, peace with God. Ibig sabihin, with God, merong fellowship. In God naman, peace in God. Philippians 4:7. Philippians 4:7. Ready now, read. And the peace of God, which passeth understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So, hindi ka nagpapanik. Bakit? Meron kang peace of God. It shall keep your hearts and mind. Hindi ka nagkakaroon ng anxiety disorder. Oo. Hindi ka magbibigti. Hindi ka madedepress. Hindi ka madidiscourage. Bakit? Alam mo na mayroon kang kapayapahan kahit mawala ka na ng material. Huwag ka munang mawala.
physically. Yung material lang muna. Pero makikita natin ang Diyos, napakabuti pa rin. Meron ba kayong nag-post na nagpasalamat na buhay sila? Ang pinopost nila yung mga panghihinayang, nawala ang sakyan, nawala ang pera, nawala ang magandang washing machine, magandang motor, di ba? Kasi ang buhay, hindi ho kasi nakatali dyan. Nakatali tayo dito sa pangako ng kapayapaan na nasa Panginoon. We have peace in God, peace of God, peace through Christ. John 16:33. John chapter 16, mga batid, verse 33. Anong sabi? Ready now, read, these things I have spoken unto you, that in me, sabi ng Panginoon, that in me ye might have peace, in the world ye shall have tribulation. Sa mundong ito ay marami kayong mga kapighatian. Kasama yung bagyo. Kasama yung unos. Pero sabi ng Panginoon, but be of good cheer. On the negative side, on the other side, be of good cheer. I have overcome the world. Okay. Una, the power of the storm, dumating yung bagyo. Anong purpose? Maaring discipline sa buhay. And then, nagkaroon tayo ng panic. Pagkatapos mo nagpanic, meron kang pang-apat. Ano pang-apat? Peace, kapayapaan. Panglima, anong next? Panglima, may promise. May promise sa barangay. Ganun ba yun? Ayuda? Kamawanagan ko. Pastor Marika, voter. Voter pala. Hindi pala part ng community, dad. The promise after the storm. What is the promise? Hindi ko ayuda. Ang promise, God is faithful. Wala akong nakita na nagpasalamat dun sa Cebu na salamat sa Diyos, buhay kami. Kahit man lang sumigaw sa langit, salamat Panginoon. Wala eh. Nakatuon pa rin sa material eh. Hindi pa nagpasalamat sa langit eh. Di ba? O ngayon, may part 2. Tino. Ha? 2-1. Ngayon, matuto sila. 2-1, 2-2. May part 2 sila, mga batid. The promise after the storm. What is the promise after the storm? Lamentation 3:22 and 23. Lamentation chapter 3 verse 22 and 23. Sigaw nyo. Sabi natin ng sabay-sabay. It is the Lord's mercies that we are not consumed. Di ba blessing yan? Hindi ka na dead ball. You are not consumed. Hindi ka na lipol. Hindi ka na matay. Hindi ka na tigok. Ano pa? Hindi ka na lunod, Brad. Tama. Yung tubig hanggang esophagus. You are not consumed because His compassions fail not. Ready now, read. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ang Diyos ay tapat. Mas kahit wala kang isaang, kahit wala kang iluto, maski magkalamyosik muram, okay laman, basta natole ka. Mari ka na nalunod. Ano nalunod sa itawid? Mari ka na lagkaban. Nagdakalyos sinem. Kaam, 3 to 5 days ka mari na recover. Kaya yung promise, God is faithful. His mercies continue. Bakit? They are new every morning. His mercies are new every morning. God is faithful. Pangalawa, mercies continue. Pangalawa, His master plan control. Romans 8:28. All things work together for our own good. Hindi lang kaligtasan. Kahit yung bagay na masama,
kahit yung bagay na mabuti, God is still in control. He is sovereign God. Kaya yung promise ng Panginoon, mga kapatid, bahagi na po ng buhay yan. Pangatlo, His mercy continue. They are new every morning. His master plan control. All things work together for good. His majesty comfort our light affliction. 2 Corinthians chapter 4 verse 17. 2 Corinthians 4:17. Anong sabi po ng Biblia? For our light affliction. Light affliction. Ibig sabihin, magaan lang yung kapighatian ng bagyo. Moment lang. Hindi buwan. Hindi parang COVID na 3 taon. Our light affliction, which is but for a moment, worketh for us. Ito daw ay isang bagay na sandali lamang. Worketh for us, ito ay gumagawa sa amin as far more exceeding and eternal weight of glory, at lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Kaluwalhatian ng Diyos ito. Kaya mag-prepare ka. Mag-prepare tayo. Mag-prepare tayong lahat. Promise, after the storm, God is faithful. Number 6. After the promise. Number 6, preaching during the storm. Kumusta kayo, mga kapatid? Natole kape ba? Di ba? Punta ka sa mga kapatiran. Kumusta yun dyan? Nagkayag yosim. Yosim bahan nakaltong bito. Di ba? Ganun lang. Preaching during the storm. Kaya minsan yung gospel necessary yan. Para magpalakasan tayo ulit. Kung madapa man tayo, bangon. Tama? Lingis, bangon. Kaya makikita natin, pinapaalala lang nito yung tinatawag na saving gospel na ginawa ng ating Panginoong Kristo sa 1 Corinthians 15:1-4. Christ died, Christ was buried, and Christ was rose again. Kung si Kristo nga bumangon mula sa mga patay, siya ay nabuhay mula sa mga patay. Tayo, kahit patay tayo sa kasalanan noon, binangon tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, bawat hininga natin, bawat buhay po natin, bawat lakas po natin, mayroong daladalang pag-asa. Kaya, huwag kang magpatiwakal ng alambre. Natakit na. Saving gospel. Number 2, sending gospel. The gospel of the grace of God. Yung ebanghelyo ng biyaya ng Diyos na siyang nag-encourage sa atin. Acts 20:24. Acts 20:24. Nagagamit itong Acts 20:24 sa practical. But none of these things move me. Ano ba ang nagpapayugyug sa iyo, nagpapahina sa iyo sa paglilingkod? Bagyo ba? Yan ba ay kagutuman? Yan ba ay sibat? Tabak? Kahubaran, sabi ng Romans 8? Sabi ng Bible, none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. So, ibig sabihin, kahit may mga bagyo ng buhay, binabanggit lagi nito sa buhay natin na hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. To finish the course with joy, patuloy lang. Maging sa ministry, patuloy lang. Receive, which I have received, na aking tinanggap, sabi niya, of the Lord Jesus Christ, to testify the gospel of the grace of God. Saving gospel, that is the practical. Sending gospel, and then the speaking gospel. Who are the speaking gospel? 2 Corinthians 5:20.
2 Corinthians 5:20. 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Anong sabi po ng Bible? Ready now, read. Not when we are ambassadors. We are the speaking gospel. We are ambassadors for Christ. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Okay, number 7, last. The preaching. Number 7, the preparation before the storm. Ito yung mahalaga. Actually, nasa preparation tayo bago tatama yung bagyo. The preparation before the storm. Anong pinapakita nito? Kapag ikaw ay prepared, you are blessed. Sabi ng Bible, sabi nung isang nakita ko na movie, ang sabi niya doon sa baril, sabi niya, preparation loves victory. Those who prepared, survive. Kaya tayo po, kapag tayo ay naka-ready, we survive by the grace of God. So, makikita po natin sa Titus chapter 2 verse 13. Titus chapter 2 verse 13. Merong aral na makikita natin dito. Titus chapter 2 verse 13. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. So, ibig sabihin, may blessed hope po pala. Meron isang mapalad na pag-asa na pinapakita ng Panginoon Kristo na kahit every year tinatamaan tayo ng bagyo, madadapa man tayo, mababaha man tayo, bangon lang. Ibig sabihin, tuloy lang hanggang sa dumating yung ating dakilang pag-asa na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. We have this blessed hope, mga kapatid. We expect His appearing. In-expect po natin yung kanyang pagpapakita, and we are looking or expecting for that blessed hope. You are not only expect His appearing, eagerly await His coming. Eager tayo, masaya po tayo na naghihintay sa kanyang pagdating. Sabi po ng Biblia. 1 Thessalonians 4:16 to 17. 1 Thessalonians 4:16 to 17. 1 Thessalonians chapter 4. Ito yung sinasabi nilang rapture. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. We are caught up to meet the Lord. We are caught up. Tayo po ay sasagipin. Tayo po ay aagawing kasama nila sa alapaap. Ibig sabihin, merong magsusundo. Matthew 24. Matthew 24. Nasaan na ba yun? Matthew 24. May binabanggit nun na tayo po ay He shall gather His elect, sabi niya ron. Pakitignan nyo nga yan, mga kapatid. Kasi na-insert ko lang po ito eh. (29) After the tribulation of those days, shall the sun be darkened? The sun shall be darkened. Malulubat din pala yan, ano? The moon shall not give her light. Pati yung bituin. The stars shall fall from heaven, makalaglagan. And the powers of the heaven shall be shaken. Then shall appear
the sign of the Son of Man in heaven. Then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds. We are eagerly await His coming. He's coming in the clouds of heaven with power and great glory. 31, ito ang pinaka-exciting part. And He shall send His angels with a great sound of the trumpet. They shall gather together His elect from the four winds, from one end of the heaven to the other. Kaya ang mag-gather po sa atin from corners of the earth, He shall send His angels with a great sound of the trumpet. They shall gather together His elect from the four winds, from one end of heaven to the other. So, we will await His appearing, His coming. And then, pangatlo, ano ba ang dapat po natin gawin? Elevate your affection. Dapat yung affection natin, yung desire natin, hindi lang dito sa lupa, elevate mo. Paano yan natin i-elevate? May binabanggit ang Bible. Colossians 3, 1 to 3. Colossians 3, verse 1 to 3. Ready now, read. Verse 1, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on the things on the earth. Huwag mong itali yung buhay mo sa mga material na bagay sa mundong ito. Pwedeng mawala. Pero itong mga spiritual na bagay na pangako ng Panginoon, hindi po yan mawawala. Set your affection on things above. Prepare. Pag sinabi mong set, iset mo na. I-prepare mo na. Ihanda mo na. Set your affection on things above, not on the things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Kaya ngayong umaga, elevate your affection. Seek those things which are above. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, dapat yung buhay po natin always ready. We always prepare by the grace of God.